So yun no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ang isa po sa mga pinangako ni PBBM, ni Bongbong Marcos, nung nakaraang eleksyon ay matutupad na po at sisimulan na po. At kung sakali man no, na matapos itong proyekto na to, bago mag-end yung termino ni PBBM, isa po ito sa pinakamalaking achievement, no, isa ito sa masasabi natin na pinakamalaking achievement po ng Bongbong Marcos presidency. So mga kababayan po kasi, sisimulan na po sa Pilipinas ang pinakamalaking solar farm, solar panels sa buong mundo. Hindi po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay, so para makuha po natin yung narrative, remind ko lang po sa inyo kung ano yung sinasabi ko po, no? So ito ay nabalita noong February 18, 2022. So, bago mag-eleksyon. So, sabi ni PBBM, Bongbong Marcos pa nun, no? Kasi hindi pa siya presidente. Ang sabi niya dito, Marcos vows support to Filipino inventors, pushes for solar panels to address power woes. Alam naman po natin ito na isa po ito sa pinaka-advokasya ni PBBM. Yung renewable energy, especially nga po yung windmills at saka solar panels. So, kasi mga kababayan kasi, ito lang, no? Bago tayo mapunta sa napakagandang balita na to, gumagawa na po kasi ng paraan si PBBM para po malutas yung power crisis na posibleng mangyari bago matapos yung termino niya. So kasi mga ka-Streetwise, no, itong malampaya, ito madalas ko nang nako-content ito Itong malampaya po mga kababayan, ito po ay mauubos na sa 2027. Okay, so ito yung balita, no? Okay, malampaya depletion expected by first quarter of 2027. So mga kababayan po kasi, once po na naubos po ang malampaya sa 2027 at kung kailan na rin po matatapos yung termino ni PBBM, so napakapangit naman po kasi na imahe na kung kailan matatapos yung termino ni PBBM, saka tayo mamumroblema sa electricity, sa power, especially nga itong malampaya. Kasi nga po mga kababayan, napabayaan po ito ni Digong. So ito, nabasahin po natin para makuha po natin yung narrative ko dito. So sabi dito, no, the remaining reserve in the Malampaya gas field will be completely depleted by the first quarter of 2027. So ito nga po ang sinabi nga po ng Department of Energy. Okay, so natural gas plants generated 56% of the 2.5 billion kilowatt hour purchased by Meralco in April 2021, making natural gas the single most impactful electrical power source for Metro Manila, he said. So mga kababayan, 56% po ng pangangailangan po ng buong Metro Manila at I think 40% po ata sa buong Luzon ay nanggagaling po sa Malampaya, dyan nga po sa may West Philippine Sea. So dahil nga po itong walang yang Duterte po na to, na pinabayaan po yung Ayungin Shoal po na yan, kung saan nga po magkakaroon tayo ng mas malaking pagkukuhanan nga po ng natural gas, pinabayaan ni Duterte yan 6 na taon na pinabayaan ni Duterte yung Ayungin Shoal na sana po ay nakakakuha na po sana tayo ng natural gas po dyan. Sa loob ng 6 na taon, posible yun nga lang, tanga si Duterte pinabayaan So alam po ito ni PBBM. So ngayon, alam naman po natin na medyo may conflict pa nga po dyan sa West Philippine Sea. Hindi pa po tayo sigurado kung makakakuha tayo ng natural gas dyan po sa Ayungin Shoal, dito po sa PBBM administration. So ang ginawa po ni PBBM, sige, habang hindi pa tayo sigurado dyan sa natural gas sa Ayungin Shoal, kasi nga merong mga buwaka ng inang mga China na yan, na paharang-harang. So, kuha tayo ng ibang sources of energy. So, ito nga po yung renewable energy, especially nga po itong solar panel. So, ito na nga po yung balita mga ka-Streetwise. Okay, ito po ay nabalita January 1. Ito, bagong-bago ito, January 1, 2024. Okay, ang sabi dito, no, world's largest solar project breaks ground in Philippines, says SPNEC. So, itong SPNEC, ang alam ko dito, no, ito yung solar panel Nueva Ecija Corporation ata, kung hindi ako nakakamali, no, na pagmamayari nga po ni Liviste at ngayon po ang CEO ngayon dito ay si MVP na meron din pong shares ang mga Lopez or ang Meralco. Okay. So sasabihin na naman ng mga tanga dito, mga DDS, ay mga oligarchs yan, mga tanga. Ewan ko ba sa inyo. So sige. Sagutin muna natin yan. Okay. Mga kababayan po kasi,
Actually, pwede naman po kasi na hindi ibigay sa mga negosyanteng mga tao na to, yung project po na yan. Pwede naman ganun. Eh, ang problema kasi natin dito mga kababayan, aminin man natin o hindi, malaking pera po talaga ang kailangan dyan. At syempre, investment po yan. So ngayon, meron kasing pinirmahan si PBBM, no? Ito, basahin lang natin to dito, no? Kasi dati po kasi mga kababayan, hindi ko nga lang po talaga maintindihan kung bakit si PBBM lang po nakaisip nito. Ito, nabalita ito noong September 13, 2023. So, ilang buwan lang, no? Ang sabi dito, no? Philippine open to full foreign ownership of renewable energy projects, PBBM. So, noong September lang ito. Noong September lang po, naaprubahan po ni PBBM na pwede na pong magmay-ari ang mga foreign investor dyan nga po sa mga renewable energy po na gagawin sa Pilipinas. Yun nga lang po si mga kababayan, bago lang to eh. Bagong circular order lang ito ni PBBM mula pang 1 taon. So isipin nyo mga kababayan, ano yan? Parang palengke lang ba yan? Na anytime pwede kang makipagtawaran at may bibili? Hindi po ganun yan. Ang dami po talagang mali sa mga foreign direct investment po na batas sa Pilipinas. At isa rin po ito sa mga inaayos po ni PBBM at isa na nga po ito. Kasi dati kasi mga kababayan, hindi po kasi pwede magmay-ari ang mga foreigner sa renewable energy. Hindi pwede. So ang ginawa ni PBBM, naglabas nga po ng circular order na pwede na. So ngayon mga kababayan, syempre, itong issue po natin sa electricity, kailangan po ng mabilisang action dito. Well, andyan naman po ang mga Pilipino na kayang i-provide at merong kakayahan na mag-invest para po sa pinakamalaking solar project, solar panel sa buong mundo. So bakit pa tayo maghihintay ng foreign investment na meron naman tayong kababayan? At especially nga po na nagmamadali po tayo. Kasi nga po, walang yung Duterte po na yan, pinabayaan po yung Ayungin Shoal at mauubos na po yung Malampaya sa 2027. So nagmamadali po si PBBM. So kaysa maghintay pa siya ng ilang taon para po makipag-partnership po ang Pilipinas para po sa pinakamalaking solar panel project, so sa kababayan muna natin. Ganun lang naman ka-basic niyan eh. Kasi alam ko mga utak ng mga DDS eh, ay mga oligarchs yan. So ito, nabasahin na lang po natin, no? Sabi dito, the circular eliminates previous Philippine ownership requirements related to the exploration, development, and utilization of solar, wind, hydro, ocean, and tidal resources, Marcos said. So, pinayagan talaga ni PBBM, okay? The circular allows foreign investor to hold 100% equity in the exploration, development, and utilization of solar, wind, hydro, and ocean or tidal energy resources to attract foreign investment to boost the country's renewable energy sector and meet its long-term climate targets. So, 2023 lang po ito, September lang po ito. So, ilang buwan pa or ilang taon pa na maghihintay po tayo ng foreign investor para po masimulan nga po itong proyekto po na to, eh meron naman tayong kababayan na ayan nga po sila MVP, yung mga Lopez, at saka si Liviste. Diba, sana mga DDS talaga, mga tanga yan eh, okay? Talagang hinihikayat po talaga ni PBBM na matuloy po talaga itong proyekto po na to. Kasi nga po, no, ito, nabalita ito noong January. Ito, January 1 din pala to, no? January 1, 2024, nang sabi dito, no? Marcos to simplify processes for public infrastructure towards accomplishments. Okay? So, sabi dito, the government completed 8 water supply projects with 147 additional water projects being implemented for 2024. It said the Marcos government will also able to facilitate renewable energy contracts with a total potential capacity of around 121,000 megawatts. So Marcos government po talaga yung nagfa-facilitate para po matuloy itong mga proyekto po na to. Sa mga bidder, alam ko itong mga bidder na to, ang problema kasi sa mga DDS, ang gusto kasi ng mga DDS ay mag-failed ang Marcos administration para mapatunayan na tama sila. Ganyan po talaga katanga ay yung mga DDS po na yan. Isipin nyo mga kababayan, imbis po na kinabukasan ng Pilipinas, imbis po na ikabubuti po ng bansa, ang iisipin nila, ang iniisip kasi nila, ay yung imahe ng buwakan ng inang Duterte po na yan. So, kapag nag-failed po ang Marcos administration, wala silang pakialam na kahit na mag-failed po ang Pilipinas. Kasi nga po kapag pumalpak po si Bongbong Marcos, papalpak din po
ang Pilipinas. Wala silang pakialam doon. Ang gusto lang po ng mga Duterte, pumalpak po si PBBM para lang mapatunayan na tama yung paniniwala nila na magaling ang Duterte. Ganun lang naman ka-basic yan eh. Mga tanga nga yan eh. At syempre mga kababayan, ito lang no. Ako naniniwala naman ako no na itong solar panels po na to no. Taka lang, hindi ko pa pala nababasa kung gaano kalaki to no. So basahin muna natin. So sabi dito no, the first phase of the project scheduled to be delivered by the first quarter of 2026. So medyo matagal pa, 2026 pa no. To meet this timeline, SPNEC is expediting its site clearing activity. So nagsisimula na nga pong mag-clearing itong kumpanya po na to no. And then the project aims to have 3,400 megawatts of solar panels and 4,000 megawatt hour of battery storages. This alone cost 200 billion pesos, SPNEC said. So 200 billion lang naman pala, no? Kaya ng gobyerno pala natin 'to, no? So sabi pa dito, no, this would be the larger than India Badla Solar Park and China's Galmud Solar Park. Currently, the world's largest solar farms at over 2.2 gigawatts, SPNEC said. 'Yon. So ang proyekto po na 'to ay gagawin po sa Nueva Ecija. Peñaranda, Nueva Ecija. Yan. So nakalimutan ko yung pinaka-importanting parte ng content na to. Sa sobrang inis ko sa mga DDS. So ayan nga po mga kababayan. Ang tanong natin dito mga kababayan, ito ba nakakabuti o nakakasama? Diyos ko naman. Alam nyo kasi mga kababayan, kung ano yung nakakasama. Yung nakakasama kasi dito, yung pinabayaan ni Digong, yung Ayungin Shoal. Di ba? Wala na kasing pakialam si Duterte sa future. Kasi nga, hindi na siya presidente noon at saka malapit na rin siya mamatay. joke lang. Kasi nga 2027 pa eh. 2027 pa na mauubos nga po itong Malampaya, so hindi na nga abutan ni Duterte to. So wala siyang pakialam doon. Kaya ngayon, ang bagsak nito kay PBBM. Isipin nyo lang mga kababayan kung hindi lang naging tanga si Duterte na kung saan naman lang no, na nakapag-explore na sana tayo sa Ayungin Shoal, kung saan nga po pwede tayong makakuha ng natural gas, di sana wala sana tayong problema. At ako naniniwala naman ako mga kababayan na itong proyekto po ni PBBM na solar panels, hindi po ito sapat sa pangangailangan po ng Pilipinas. Kasi once nga po na naubos ang Malampaya, tataas po yung presyo po ng electricity. So ang sisi na naman dito sa presidente. So ang punto nga lang dito mga kababayan, ako naniniwala ako na at mag-agree naman kayo na hindi sapat itong pinakamalaking solar panels sa buong mundo para po mapunuan ang pangangailangan po ng Pilipinas. So ako naniniwala ako na ipaglalaban pa rin po ni PBBM yung Ayungin Shoal para po makakuha po tayo ng natural gases po dyan. Yon. So yun na po mga kababayan. So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa proyekto po na nag-facilitate nga po si PBBM regarding nga po dito sa solar panels. Pinakamalaki solar panels sa buong mundo. Solar farms kung tawagin nila. Yan. So paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.